Ang ganda! Swerte dahil may nakaikot na gintong dragon. Pinasadya ko talaga yan. Walang katulad yan. Kung buhay si Eugene, siguradong kukunin niya to sa'yo, di ba? Oo nga. Pag nakita niya ito, baka kanina pa niya kinuha ito. Tama ka. Mukhang maganda ang pinag-usapan nyo. Sali naman ako. Miss nyo na ako, ano? Multo! Ay, tulok. Akala nila, multo pa rin ako. Hindi maiiwasan yon. Ha? Hindi kasi nila alam na muli ka nang nabuhay. Natakot sila. Jenny. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ha? Wala naman. Bilisan mo na nga! Nahuli ka na sa klase mo! Oh. Eto na nga, papasok na nga. Rose, nakikita mo nakikinig! Eugene ba yan? Oo, yan! Nangyari yun? Nagtakbuhan sila, ayaw talaga nila sa akin. Huwag ka na magtaka, hindi na bago yan. Hindi na lang sana ako bumalik. Oh, Alfred! Naintindihan ko ang naramdaman mo, Eugene. Ibabalik na uli kita sa pinanggalingan mo. Mukhang wala dito ang swerte mo eh. Alfred, hindi mo ba siya pasasalamatan sa pagkakaligtas kay Chichi? Hindi muna. Kailangan magtuos muna kami. Katulad pa rin siya ng dati. Ano ba yan? Tatayo na lamang ba kayo sa gitna ng kalye? Magsipasok na kayo lahat. Si Sir, sawa na ako sa ganyan. Hindi na muna ako papasok. Para ka naman bata, para yan lang eh. Hindi ka naman nagbago ng asal eh. Tayo na. Oo! Mauna na kayo! Para siyang ipis. Hindi ko papayagang makabalik ka sa eskwelaang ito. Darating ang araw na mapapatalsikin kita. Teka muna, Bonner. Wala ata si Eugene ah. Oy, Monty, nandun sa banyo! Huwag din hanapin yun. Hindi na naman papasok yun. Ano ba rin? Hindi na lang ako papasok. Oh? Bakit mo ako tinawag? Gabi na! Gusto kitang pasayahin, Eugene. Kaya may dala akong pasalubong mula kay Jericho para sa iyo. Charan! Ito ang mahiwagang salamin na nagbubunyag ng lahat. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang nasa likod ng padero anumang nakatago. Para sa kalaban mo yan! Masakit yun ha! Hindi ko pa naman sinasabing tinanggap ko na ang trabahong ibinigay niyo sa akin ha! Okay lang sa akin iyon. Hihilingin ko na lang kay Jericho na ibalik ka na sa kabilang daigdig. Sobra ka naman, Charlene. Ikaw kasi! Oo nga pala, sa paggamit ng kagamitang ito, nauubos ang kapangyarihan nito kaya't kailangan pag-ingatan ng mabuti. Naintindihan mo ba? Ano? Wala! Nawawala! Ano bang problema? Nawawala ang ballpen ko. Nasa akin lang yung kanina bago tayo mag-PE, di ba? Huh? Pati ang relos ko nawawala. Talaga, pati ang singsing ko. Ang sarap matulog. Ba't kayo nakatingin sa akin, ha? Ha? Iniisip niya si Eugene na kumuha ng gamit niya, no? Siya lang ang hindi pumasok sa klase natin kanina. Yun ang magandang katibayan. Ano nangyayari? Anong kaguluhan ba ito? Sabi ko na sa inyo, hindi ko ginawa yon. Huwag ka magsinungaling! Oh, why? Mr. Sales, may katibayan ka ba na siya ang may gawa nun? Siya na nga. Dahil nung wala siya, walang nakawang nangyayari dito sa eskwelaang ito. At ngayong nagbalik siya, nag-umpisang lahat ng ito. At balita ko, umiyak ang mami mo sa harap ng principal. Makabalik ka na sa eskwelaang ito. Hindi ka ba nahihiya sa mami mo? Huwag niyong idadamay ang mami ko dito. Sige, ituloy mo at tanggal ka sa eskwelaang ito. Walang kinalaman ang mami ko sa usapang ito!
Jericho! Makinig ka! Tinangay ng mga magnanakaw ang tatlong pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig at narito sila ngayon sa inyong daigdig! Hindi mo ba nakikita may problema ako dito? Huwag kang mag-alala, wala silang nakikita o naririnig! Wala pa akong panahon para dyan, Jericho! Ano ka ba? Mas mahalaga ang kasong ito! Kapag ginamit nila ang kayamanan sa kasamaan, malalagay sa peligro ang inyong mundo! Kaya't kinakailangan mong kumilos agad at gumawa ng paraan ngayon din! Pero kailangan patunayan ko muna na hindi ako ang kumuha ng mga gamit ng mga kaklase ko! Siya ang kumuha! Tignan mo ang bulsa niya sa pamamagitan ng salamin na ibinigay sa'yo ni Charlene! Ha? Oo nga! Kunin mo na! Dali! Anong ginagawa mo? Ang naglagay ng mga kagamitan dito sa bulsa ko. Darating ang araw na mapapatunayan ko rin ang mga ginagawa mo, Eugene. Mr. Sales, sandali. Dapat natin mapag-usapan to, Mr. Sales. Ipapahamak pa ako ng guro namin! Ngayon, malaya ka na! Magtrabaho ka na! Hindi pa. Kailangan gumanti muna ako sa ginawa niya sa akin, Jericho. Hindi tama ang gumanti pa ngayong alam mo nang hindi ikaw kumuha ng mga gamit ng kaklase mo! Hindi pa ako kontento doon! Sige na nga, may alam akong paraan. At ano naman ang paraan na yon, Jericho? May magagawa ka, Eugene. Kailangang ipunin mo ang lahat ng iyong lakas sa iyong daliri. Isa-isip ang mga lahat ng iyon. Umiinit ang daliri ko. Ngayon, asintahin mo, isipin mo ng mabuti. Tapos, kalapitin mo ang iyong hintuturo. Seryoso ka ba? Para sa'yo, Mr. Sales! Mr. Sales, okay ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ang galing! Yan ang Reagan. Reagan? Alam mo, ang tao ay may lakas sa katawan. Iniipon mo ito sa iyong daliri at pinakakawalan mo. Mas malakas ito kesa sa suntok. Pero mag-ingat ka sa paggamit ito. Sa ngayon, 1 beses lang sa isang araw mo pwedeng gamitin ito. Kaya't gagamitin mo lang ito kung kinakailangan. Ang espada ng kadiliman, ginagawa nitong halimaw ang bawat mahiwa dito. Ang salamin ng kapangyarihan, nagbibigay ng lakas pag bilog ang buwan. At ang bola ng mga espiritu, ang humihigop ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Itong tatlong ito ang pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig. Kapag napasa kamay ito ng tao o halimaw, may masamang mangyayari. Alin man dito ang gamitin mo sa anumang paraan ay magdudulot ng kapamakan sa mga tao. Dahil malakas ang kapangyarihan ng mga ito at ikaw lang ang may kakayang makapagbalik dito. Oo, gagawin ko. Ngayong nakabalik na ako, dapat lang na gumawa na ako ng kabutihan para sa lahat. Aasahan ko yan, Eugene. Hirap to! Ayoko na. Imposible ko silang mahanap. Samang pakiramdam ko. Ang bata, hindi matay. Dali na natin siya sa tayan. Baka mapano pa yan. Kawawa naman. Humihigop ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Mukhang madali ko na sila makikita. Sino kayang kumuha sa kaluluwa ng bata? Ha? May sungay!
Ayun ang bola ng mga espiritu. Siya na nga. Sandali lang. May pera ka ba dyan? Wala akong pera para sa inyong lahat. Sungit mo naman, bata. Padaan, kung hindi magkakagulo tayo, tabi! Nawala. Jericho, ito ang impormasyon ng tatlong magnanakaw. Sige, simulan mo na! Opo. Wala pang record dito si Denise. Mahirap hanapin dahil paiba-iba siya ng kaanyuan. Pati itong si Vincent ay wala pa ring record. Wala tayong ideya kung sino siya. Gagawin niya lahat masunod lamang ang gusto niya. Ito si Jerry. Meron siyang 12 kaso. Siya ay halimaw na kumakain ng mga kaluluwa at may malakas na katawan. Marami na siyang ginawang kasamaan. Tama ako. Sila na nga, wala nang iba. Nasisiraan ka na ba? Ikaw pala, Charlene. Ang tatlo ay may malakas na kapangyarihan. At sa taglay na kapangyarihan ngayon ni Eugene, wala siyang kalaban-laban sa kanila. Gusto mo bang mapahamak si Eugene? Gusto ko sanang hawakan ni Eugene ang maliliit na kaso para unti-unting lumakas ang kapangyarihan niya. Pero dahil sa kaso ito, wala na tayong panahon pa. Kahit walang panahon, kailangan pa rin niyang magsanay kahit na sandali lang. Anong mangyayari sa isang linggong pagsasalay? Isang linggo? Isang linggo nilang dapat malutas ang kaso. Bakit naman? Matapos ang isang linggo, babalik na ang aking ama, Charlene. Si Haring Nyama! Ang Ginagawang halimaw ng espadang ito ang lahat na mahiwa nitong tao. Ano kaya kung gumawa ko na 1,000 halimaw? Halimaw na kumakain ng tao. Ano kaya sa tingin mo, Jerry? At pag kinain sila ng mga halimaw, akin na ang kaluluwa nila. Ilalagay ko sa bolang ito. Kailangan lamang nating hintayin ang kabilugan ng buwan para maggamit ng salamin ng kapangyarihan ni Denise. Pasensya na kayo, pero hindi ako maaaring sumama sa inyo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin iiwan mo na kami. Ganun ba, Denise? Ganun na nga. Isa kang duwag sa pagtatago mo sa mga tao. Di yata't napabilang ka na rin sa kanila. Ganun ba, Denise? Kung ganun, wala kang karapatan sa mga kayamanan. Ibigay mo na sa amin ang salamin. Hindi pwede, dahil kakailanganin ko ang salamin. Babawiin ko yan sa ayon sa gusto mo! Teka! Sandali! Pwede ba makisilong dito sa lugar nyo? Ibigay nyo na sa akin ang mga kayamanan at pagkatapos, tsaka na lang kayo mag-away. Ayos ba, mga kaibigan? Paano mo kami nakilala? At ang mga kayamanan? Sino ka ba? Alam kong itatanong nyo yan. Huwag kayong magulat. Ako ang detective ng kabilang daigdig. Detective daw? Ang tagahabol mula sa kabilang daigdig. Wala naman akong nararamdamang kapangyarihan nagmumula sa kanya. Mahina ang isang ito. Teka, sandali! Pasensya ka na, hindi ako pwedeng hulihin ngayon eh. Sa muli na lang natin pagkikita. Pero Denise, hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik kayo! Malayo nilakbay ko para hanapin kayo. Huwag kayong umalis! Huwag ka malungkot. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Kung gusto mo mabawi ang kayamanan, kunin mo to kung kaya mo. Matapang ka. Baka umiyak ka pagkatapos. Maghintay-hintay ka lang at kakain lang ako. Ang bola. Ayos tong bola ng mga espiritu. Hinihigop nito ang kaluluwa ng tao. Pag hindi mo ito nabawi, malaking kapamakan, hindi ba? Hindi mo lang alam ang mangyayari kung gamitin ko to. Marami akong makakain kaluluwa at maaaring makasama ka na rin sa mga makakain ko.
Yan ba ang kaluluwa ng bata kanina? Magaling ka. Ikaw! Ilabas mo yan! Akala ko malakas ka. Sa wakas, makakabalik na rin ang kaluluwa ng bata sa katawan niya. Dalawa na lang. Oh! Sa tulad mo, mahusay ka. Huwag mong tiisin na sakit. Malakas yung binigay ko ah. Hindi ka dapat nakatayo. Si Jerry ay isang malupit na halimaw na kumakain ng kaluluwa ng mga tao. Kinukuha niya ang kaluluwa ng mga ito para siya ay lumakas. Ha? Nagbibiro lang ako. Paano ko ba lalabanan ang halimaw na ito, Jericho? Mabilis ka bang tumakbo? Ha? Tama, gagamitin ko ang ray gun. Wala, hindi lumiliwanag. Isang beses sa isang araw. Nagamit ko na nga pala ang ray gun kanina kay Mr. Sales. Alam mo ba kung ano masarap na panghalo sa mga kaluluwa? Ha? Sakit ng katawan at takot. Delikadong lagay ko.